Hello guys. Good evening sa inyo. Ito si Gene. Welcome sa Gene Corralde Vlogs 11 and Workshop, no? Ngayon tagal tayo hindi nakapag-vlog. So, magano lang tayo ng konti, update lang tayo ng konti at kwentuhan lang tayo, guys. So, magkwentuhan lang muna tayo. Wala naman tayong anong topic na medyo mabigat or specific. Tsaka wala namang bago dito sa workshop sa ngayon na busy rin kasi ako sa ibang mga bagay. As you may know, nag-aaral ng anak ko, tapos inahatid ko pa siya sa play school. So, wala na akong time halos wala na akong time dito sa workshop. Gabi na lang ako nandito lagi. So, pero, gusto ko pa rin naman na makipag-usap, na makapagkwentuhan sa inyo, ng mga ano natin, mga subscribers natin, no guys, kahit na hindi tayo ganong nakapag-vlog, no. And to tell you the truth, medyo minsan nakakawalang gana na rin na mag-vlog kasi wala namang nanonood, 'di ba? Pero sabi ko sa inyo, hangga't may nanonood siguro kahit pa isa-isa, kahit pa konti-konti at hangga't may nakikinig sa atin, magba-vlog pa rin tayo, 'di ba? So, yeah, never give up lang. Okay. So anyway, ngayon medyo mag-usap lang tayo, magkwentuhan lang tayo tungkol sa isang hindi naman sa sobrang big deal na bagay, pero kamakailan lang kasi guys, meron ako na balitaan o meron ako ng mga nababasa mga debate sa internet, no, tungkol sa woodworking. So meron mga nagsasabi kasi na yung mga nauso ngayon na mga modern techniques like for example CNC. Okay, so CNC, ginagamit na rin kasi ng mga woodworkers yung CNC ngayon. As you may know, marami ng mga modular cabinet makers ngayon ang nagsi-CNC. Okay, so, and hindi lang modular cabinet makers, even yung mga ibang mga woodworkers, nagsi-CNC na rin, no, guys? So, ano ba ang CNC? Woodworking pa rin ba yan? No? So, um, tsaka ano ba yan? Talaga bang nararapat na igrupo yung CNC sa mga classic na carpentry, woodworking, ganyan. And pinapatay ba ng CNC ang yung tunay na carpentry o ng creativity, no guys? At hindi ba totoong karpintero yung mga gumagamit ng CNC, di ba? Kasi narinig akong ganyan na sinasabihan yung yung mga modular cabinet makers natin, di ka naman magaling magkarpintero eh. Nagsi-CNC lang kayo eh. Kung wala kang CNC, may magagawa ka ba? Yung mga ganong hindi naman dapat pinapatulan yun kasi halata naman yung halata yung inggit factor, no? Pero kasi kung hindi ka inggit at nakita mo yung ah, katulad mo na modular carpenter na nag-i-improve, na nag-upgrade, dapat matuwa ka, di ba? Matuwa ka sa iyong kapatid, di ba? Sabi nga, sa nagawa ng kapatid, syempre, Pinoy mentality, guys. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, may crowd mentality tayo, di ba? So, hindi na natin maiwasan yan. Kapag umaangat yung isa, di ba? Naiinggit, naninira yung iba. Ganun talaga, wala tayong magagawa dun. Pero, yun nga, kung sa totoo lang, kung nakikita mo na nag-i-improve yung mga kasamahan mo, yung mga kasabayan mo, dapat matuwa ka sa kanila. At kung gusto mo naman kailangan mag-improve ka rin, sumabay ka sa kanila. Ganun talaga yun. That's life. Diba? So, ayun. So, yung kasing CNC, guys, hindi naman yan talaga kayang palitan yung mga totoong woodworkers like us. Okay, so magpag-usapan natin yan maya-maya. Okay? So, let's talk about this. No? Let's talk about this topic na. So, isa ito sa mga pinaka-controversial na usapin ng woodworking ngayon. No? May mga nagsasabing kapag CNC na ang gumagawa ng mga cuts, hindi ka na tunay na woodworker. So, yung iba naman ang naniniwala na isa lang itong modernong kasangkapan. No? Ito parang modern na version ng mga table saw, router, o planer lang, di ba guys? Pero sino ba talaga yung tama? Well, try natin sagutin yan ngayon sa usapan na ito, no? Pero let's go back. Okay, let's go back. Alright, so, naalala nyo ba, kung medyo kasing tanda nyo na ako, nung mga, I think, mga early 2000s, no, may palabas sa Net25. Kung nanonood kayo ng yung maunang version ng Net25, yun talagang dati pa yung yung mga focus pa sa mga technology.
No, may palabas doon yung paborito kong isa sa mga favorite kong all-time favorite shows, yung The New Yankee. I think nabanano ko na sa iba kong mga vlogs. Favorite ko show doon is The New Yankee Workshop with Norm Abram. Ayan, ayan. So gusto ko yung palabas na yan, no guys. So I love that show kasi nag-woodworking siya gamit yung mga power tools. So one time, yung tatay ko, yung tatay ko is a woodworker, no? So carpentero yung tatay ko eh. Nakita niya nanonood ako noon, eh nakita, gaganda ng mga tools, power tools, ganyan, gumagawa si Norm Abram ng ano, tinitable saw niya, ginagamit niya ng miter saw, ng mga ano, ng router, ganyan, ganyan, sabi ng tatay ko. Wala namang ano yan eh, sabi niya naman, may power tools lang yan, pero mas magaling ako dyan, sabi. Joke lang yan ng tatay ko, syempre, ang tatay ko kasi ma-joke eh, mabiro, pero yun nga, ngayon, meron palang issue doon nung mga panahon. Eh, nakita ko sa internet na meron palang mga issue kay Norm Abram noon kasi marami rin pala mga traditional na carpenters ang galit sa kanya noon. Ang galit sa kanya kasi kaya nga New Yankee eh. New Yankee. So nagpapakita siya ng mga bagong tools and techniques. No? Hindi siya hand tool making. No, nothing is wrong with hand tool making, okay? Nung mga unang lumabas yung mga power tools, marami rin traditional na carpintero ang nagsasabing pandaraya yung paggamit ng table saw. Ganon din naman sa router, di ba? Thickness planer, biscuit jointer, pocket holes, kahit yung mga cordless drill, sabi niya, daya lang yan, di ba? Pero sa bawat bagong teknolohiya talaga, may mga tumututol dahil pakaramdam nila nawawala na yung tunay na hand tool craftsmanship, no? Which is not true, okay? You can always go back to hand tools. Ako guys, ako mahilig ako sa power tools pero paminsan-minsan gumagamit pa rin ako ng hand tools. Nothing beat hand tools pagdating sa precision work. Kung gusto mo ng trabaho na precise, na saktong-sakto lang, and gusto mo ng trabaho na, halimbawa, dito sa shop ko na medyo maingay kapag gabi, gusto mo ng tahimik na trabaho, nothing beats hand tools. Hand tools pa rin ako. May mga hand tools pa rin ako. Hindi yun mawawala sa atin, no guys? So, kaya yung paggamit ng mga modern na machines, that's just normal. Normal lang yan, no? So, hindi malayo na ganyan din yung mangyari sa CNC. So, sa ngayon na CNC, konti lang yung nakagamit niyan, mga businessman, ganyan-ganyan, kasi mamahal pa yung CNC, guys. Pero in the future, darating yung panahon na magmumura din yan, no, guys. So, ano ba ang ginagawa nung CNC? Simpleng ano lang ba yan? Simpleng push button lang, tapos na yung gagawin. Hindi. Matrabaho din yung CNC, kala nyo. So, maraming tao, iniisip nila, ipapasok mo lang doon yung kahoy, pipindot ka na start, tapos lalabas na yung finished product, di ba? Parang factory. No, it's not that. Sa realidad, napakarami kailangan gawin bago pa man mag-start o umikot yung spindle ng isang CNC. So, kailangan mo gumawa ng design, gumawa ka ng CAD drawings, gumawa ka ng CAM toolpaths, pumili ka ng tamang cutting bits, no? Alamin yung tamang feed rate at spindle speed, siguraduhin hindi gagalaw yung kahoy, para maiwasan iwasan mo yung tear out, then ganyan, isipin mo yung direction ng wood grain, i-finish, iliha, i-assemble, ano man yung edge band pa. Napakaraming proseso niyan, guys. Hindi yan simpleng na push lang ng button is tapos na yung gagawin mo. So, nagkakamali yung mga nasasabi na madali lang mag-CNC, no, guys? Mahirap pag-aralan yung CNC and mahirap din yung proseso ng pag-CNC, no? Hindi siya simple. Hindi siya simple pagpindot lang ng button, okay? So, meron nagsasabi ng mga CNC sa mga hindi marunong mag-isip. that's weird. No, sobrang weird nun kasi kapag ang CNC kailangan ay ano lang yan, computer ang CNC, guys. It's a computer. So, yung CNC walang utak yan. Ang utak niyan is sa'yo pa rin, no, guys. So, ang CNC lang is susunod lang yan sa inutos mo sa kanya. Okay? So, kung mali yung design mo, mali yung output mo, mali sukat mo, mali rin yung produkto. Okay? So, kung mali yung toolpath, lahat. Okay? Pwedeng mabasag yung cutter, pwedeng masira yung kahoy. So, it's sa madaling salita, yung CNC hindi marunong gumawa ng sarili decision. Hindi AI yan, guys. It's not an AI yung CNC. Although in the future, baka magkaroon ng AI na CNC. Hindi malayong mangyari yun. Pero sa ngayon, kung ano lang iutos mo, CNC, yun lang yung gagawin niya. So kung mali yung utos mo, mali yung programming mo, mali yung instructions mo, mali rin yung gagawin ng CNC. So, ikaw pa rin. Nasa iyo pa rin yung control, okay? So, nawawala ba yung craftsmanship kapag gumagamit ka ng CNC?
Ano ba talaga yung craftsmanship, di ba? So ang craftsmanship naman guys ay hindi nasusukat sa dami ng pawis mo, ng hard work mo, no? Ng pagtsatsaga mo na magpait o magkatam. Hindi rin na nasusukat sa dami ng hand tools na ginamit mo kaysa napakarami mong katam, pait, o kikil na gamitin dyan, di ba? Ang craftsmanship ay ang kakayahang gumawa ng dekalidad, di ba? Quality, matibay, magandang produkto gamit yung tamang kaalaman at kasanayan. And it doesn't matter if it's hand tools, power tools, or CNC. Kung gumawa ka ng magandang mesa gamit yung katam, hand plane, hand tools, craftsmanship yan. Kung gumawa ka naman ng dekalidad na furniture gamit yung CNC, craftsmanship pa rin yun. Yun ang sinasabi natin. Magkaiba lang yung proseso. Nag-evolve lang, pero yun pa rin yun. Yun. Pero guys, although yung CNC is na kayang gawin madali yung buhay mo, marami pa rin siyang hindi kayang palitan. Hindi niya kayang palitan ng experience ng isang mga karpintero, okay? Sabi ko nga sa inyo, napakataas ng respeto ko sa mga karpintero, guys. Dati nagagalit sila sa akin kasi nagagalit yung ibang mga karpintero sa akin. Sabi kasi tinuturuan ko mag-DIY yung mga tao, nagano yung mga karpintero, sabi nagtatampo sila ganyan. Sabi ko hindi niyo kailangan magtampo. Hindi niyo ako kaaway, lalong hindi niyo ako kalaban, hindi niyo ako kakompetensya, 'di ba? Ang gusto ko umangat yung industriya ng woodworking, ng carpentry sa Pilipinas. Ayoko nang marinig yung sinasabi na, ay, karpintero lang yan. No, hindi ayoko na ng ganon. Gusto ko, karpintero yan. Dapat taasan natin yung, yung standards natin sa mga karpintero. Kasi ang karpintero ay, ay magandang hanap buhay yan. No? Marangal na hanap buhay. So, dapat, So, kaya hindi nyo ako kaaway, hindi nyo ako kalaban. Yung kahit yung mga nagbo-vlog na makatulad ko, nagtuturo ng DIY, hindi nyo yan hindi nyo yung kalaban. Sabi nga, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Sir Roy Diola na kapag nag-post ka sa internet na nagtuturo ka paano gumawa ng tinapay, hindi ibig sabihin lahat gagawa na ng tinapay. 'Di ba? So, may bibili pa rin sa bakery. So, hindi mawawala ng trabaho yung mga karpintero. Lalo hindi mawawala ng trabaho yung mga bakers, 'di ba? So, hindi nyo kami kaalaban. In fact, tinutulungan namin kayo. Nagtuturo kami ng mga bagong techniques, technology, para improve niyo yung sarili nyo. Ganun yon, okay? So like I said, maraming hindi nagagawa ang CNC. Okay? Marami rin siya nagagawa. Ano ba? Hindi nagagawa ng CNC yung pagpili ng tamang kahoy. Hindi nila kaya unawain yung moisture content ng kahoy. Hindi nila naintindihan yung wood movement ng kahoy. Hindi nila alam yung tamang pag-assemble, no? Hindi rin nila alam yung finishing, hindi nila alam yung staining, di ba? Yung mga pagpili ng designs, di ba? Pag-resolve ng mga problema, di ba? Ng mga hindi natin sinasadya mga errors, ganyan, di ba? So, diskarte, kumbaga. Walang diskarte ang CNC, okay? So, sa tao pa rin yun, no, guys? So, at meron mga hindi rin naman practical every time yung CNC. Kahit meron ka CNC, hindi rin siya practical every time. Like for example, kung simpleng cut lang gagawin mo, kakat mo lang yung plywood, 'di ba? Kung CNC mo yan, matagal 'yon. 'Di ba? So hindi siya practical. Kung i-circular saw mo lang 'yon, wala pang isang minuto putol yung kahoy, 'di ba? Oh, 'di ba? So kung CNC mo 'yon, medyo matagal. Mabagal kasi yung CNC, 'di ba? So, pero kung gamitan mo ng table saw or ng circular saw, mas mabilis, 'di ba? O, tapos yung mabilis ang repair, no? Halimbawa, masira lang ng konti, kailangan mo lang i-repair ng konti. CNC mo pa ba yan? Ikaw na lang gumawa, 'di ba? No? So, yung mga pag-trim, 'di ba? Yung mga finishing touches, halimbawa, kinulang ng konti, merong konting umumbok na ganyan, kaysa i-CNC mo yan, ipaitin mo na lang, 'di ba? Tanggal yung umbok, o, tapos na, 'di ba? O. At syempre, yung paggawa ng isang piraso lang na custom na furniture. Kung isang piraso lang yung gagawin mo, parang hindi practical na i-CNC mo pa. Kung marunong ka mag-woodworks, mano-mano mo na, di ba? So, it's easier, di ba? So, kailan ba pinakamaganda yung CNC? Saan ba nag-excel yung CNC? Number one, sa mass production. Okay? So, kung kailangan mag-produce na napakarami na pare-parehas na ganyan, na unit or pare-parehas na sukat, dyan nag-excel ang CNC. So, paggawa ng magkakaparehas na logo, magkakaparehas na cabinet parts, magkakaparehas na drawer fronts,
engraved signs, ganyan, na kailangan ng precision work, intricate na carvings, di ba, na kailangan maraming kopya, ganyan, repeatable na furniture parts, yung mga paulit-ulit na ginagawa, no? Halimbawa, yung mga paano, yung mga table legs sa pare-parehas, di ba yan? At yung mga customized na, na woodworks. Diyan nag-excel ang CNC. Pero sa mga normal na, assembly lang, ganyan, mas okay pa rin yung mano-mano. So, alright. So, so yung tanong na dapat sa atin is sa halip na itanong natin kung woodworking pa bang CNC, dapat ang itanong natin is may sapat ka bang kaalaman or may sapat bang kaalaman ang gumagamit nito sa kahoy? O yun. So, kasi kahit na napakamahal yung CNC machine mo, kung wala kang alam sa kahoy, hindi pa rin maganda yung produkto mo. So, kailangan meron ka pa rin experience on woodworking talaga. Kahit ba dahan libo yung halaga ng CNC, kung hindi mo alam yung movement ng kahoy or whatever, 'di ba? So, wala kang diskarte, useless din 'yun, 'di ba? So, sa pananaw ko guys, yung CNC is hindi kapalit. Hindi yan kaya yung palitan ng woodworking. So, isa lang yan, bagong tool. Okay? So, it's just a new tool na pwede natin gamitin. So, katulad ng circular saw, hindi naman nawala ang mga lagaring mano-mano nung nagkaroon ng circular saw. Nagkaroon ng router, di naman nawala yung mga pait. Nagkaroon ng cordless drill, di naman nawala yung yung mano-mano drill. Meron pa rin nun. Meron ako nun. Minsan ginagamit ko pa rin. So, binago lang yung pamaraan, binilisan, di ba? So, yung tunay na woodworker kasi guys, hindi niya nasusukat sa dami ng hantod sa ginagamit, kundi sa kaalaman, creativity, at kalidad, quality ng mga ginagawa natin. Okay? So, hindi ang makina ang gumagawa ng woodworker guys. Ang woodworker ang nagbibigay ng halaga sa makina. It's always us. Okay? Sabi nga ni Maverick, it's not the plane, it's the pilot. Okay, so yun. Alright. So, yun, Top Gun Maverick. So, anyway. So, guys, sana may natutunan kayo, nag-enjoy kayo ngayon. Ako, nag-enjoy ako din sa vlog na to. I really like yung mga ganitong klaseng vlogs. No? Maikli lang, setup lang. So, kwentuhan lang ng konti, di ba, sa mga natin. Alright, anyway, I'll see you guys again next time. Eugene from Gene Caral, the vlogs. Adios.